Dito sa mundo ng cryptocurrency, maraming project ang sumusulpot, nangangako ng mabilisang kita at madaling paraan sa pagmimina. Isa sa mga ito ay ang Pi Network, isa pong blockchain project na inilaunch noong March 2029 ni Ginoong Nicolas Kokkalis at saka Madam Ching Jiao Fan at si Ginoong Vince Mac Philip. Nakalaunan ay umalis dahil sa hindi pagkakaunawaan. Kaya ayan, ang pangunahing ipinagmamalaki po ng Pi Network ay ang madali at libreng crypto mining gamit lamang ang isang mobile app. Sa halip na gumamit po ng masalimuot na proof of work mining tulad po ni Bitcoin or proof of stake na ginagamit sa ibang mga cryptocurrencies, ang mga gumagamit po ng Pi Network ay simpleng nagla-login araw-araw lamang at pinipindot ang isang button upang kumita ng Pi tokens. Ayon po sa kanilang opisyal na datos, mayroon po silang 60 million users kung saan 10.14 million na ang lumipat sa kanilang mainnet at 19 million naman ang nakatapos ng Know Your Customer Verification or KYC verification. Subalit sa kabila ng tila malaking user base nito, marami pa rin ang hindi kumbinsido sa project na ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, simulan po natin sa katanungan kung ano po ang mga kontrobersiya na bumabalot dito sa Pi Network. Una ay ang kawalan po ng transparency at kakulangan sa blockchain validation. Ayan, isa sa mga pangunahing batiko sa Pi Network ay ang kawalan po nito ng sapat na transparency. Hindi po tulad ng Bitcoin at saka Ethereum kung saan ang mga transaction ay na-verify ng network. Ang Pi Network ay gumagamit po ng kakaibang mechanism. Sa halip na may malinaw na sistema ng miners at saka validators, ang network po nito ay umaasa sa trust-based groups upang i-validate ang mga transactions. Ngunit, paano kung ang foundation ng tiwala na ito ay may depekto? Kaya yan po yung tanong. Kung may masasamang loob na makakapasok po sa network at magtutulungan upang mapalaganap ang pandaraya, maaaring magkaroon ng malawakang problema. Wala pong malinaw na incentive system para mapanatili ang katapatan ng mga user, kaya't ito ay isang malaking panganib. Pangalawa ay ang pagmamay-ari. Yan, pagmamay-ari pa rin ng core team ang mainnet nodes. Yan, bagamat ipinagmamalaki po ng Pi Network na ito, ay isang decentralized blockchain, isang malubhang issue ang lumitaw. Hawak pa rin ng core team ang lahat ng active mainnet nodes. Ibig pong sabihin, ang tunay na kontrol ay nasa kanila pa rin, nataliwas sa layunin ng isang blockchain na dapat ay decentralized or decentralisado. Bukod dito ay matapos po ang 6 na taon or 6 years, wala pa rin pong smart contracts na gumagana sa network. Isa pong malaking tanong, kung ito ba talaga ay isang lehitimong blockchain or hindi. Pangatlo, hindi po tugma yung mga user statistics ng Pi Network. Yan pa ang isang issue kung saan ay hindi po tugmang datos tungkol sa wala po itong tugmang datos tungkol sa aktual na user base ng Pi Network. Ayon po sa Blockchain Explorer or Explorer Pi, mayroon po lamang 9.11 million wallets kumpara sa 60 million users na sinasabi mo ng Pi Network. Sa mga ito ay 20,000 wallets lamang ang may active transactions araw-araw. Sa mundo ng cryptocurrency, ang ganito pong uri ng hindi pagkakatugma ng datos ay maaari pong makaapekto sa legitimacy ng isang project. Ayan, kapag hindi ito tapat, kung hindi tapat ang impormasyon, maaaring mawalan po ng tiwala ang publiko. Ayan, pang-apat ay ang KYC process at mga issue sa privacy. Ang KYC or Know Your Customer process ng Pi Network ay nagdulot din ng pangamba. Kinakailangan ng mga user na mag-upload po ng video selfie at saka government-issued ID upang makapagpatuloy sa kanilang account. Ngunit ang KYC data ay hindi direktang pinoproseso ng isang secure na institution, kundi ng mga regional validators at saka self-registered users. Ibig sabihin ay may posibilidad po ng identity theft o maling paggamit ng personal na impormasyon na isang malaking alalahanin, lalo na't napakaraming scams dito sa mundo dito sa online world.
Yan, dito po sa mundo ng online. Panglima ay ang psychological manipulation at Ponzi-like system. Ayon po sa mga ilang eksperto, ang Pi Network ay gumagamit po ng psychological tactics upang panatilihing aktibo ang mga users. Ang daily login habit na ginagamit nito ay sumusunod po sa prinsipyo ng habit formation, kung saan ang araw-araw na pag-tap sa app upang makuha ang reward ay lumilikha ng pangmatagalang commitment mula sa mga users. Higit pa rito, ang referral system ng Pi Network ay nakikita bilang isang Ponzi-like structure dahil ang mas maraming tao na iniimbitahan ay mas maraming Pi ang maaring kitain. Kaya yan, ang ganitong sistema ay nagdudulot ng agresibong pagsuporta mula sa community na madalas ay nagtatanggol sa project laban sa mga kritiko ng walang sapat na ebidensya. Ngayon ay totoo bang malaki ang halaga ng Pi Coin? Marami sa mga taga-suporta ng Pi Network ang naniniwalang malaki ang halaga ng kanilang token. Ang ilan po ay nagsusulong ng consensus price na umaabot sa $500 hanggang $1,000 kada Pi, habang ang iba naman ay nagpapahayag na ito ay maaring umabot ng $314,159 bawat Pi, isang tila imposibleng halaga. Ngunit ayon po sa Cointelegraph, ang kabuang supply ng Pi tokens ay nasa 100 billion at 6 billion lamang ang papasok sa sirkulasyon pagkatapos ng mainnet launch. Kung susundin ang mga optimistic valuation na sinasabi ng community, ang market capitalization nito ay magiging astronomical. Ngunit wala po itong konkretong real-world backing o sapat na market data upang suportahan ang claim na ito. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga may interest dito kay Pi Network. Ayan. Para sa mga Pinoy na interesadong mag-invest sa cryptocurrency, mahalaga pong pag-aralan muna ang isang project bago po mag-commit. Ang Pi Network ay may napakaraming pangako, ngunit hindi po nito na ipapakita ang konkretong ebidensya ng tunay na halaga. Dahil dito, maaaring magdulot ito ng maling pag-asa sa maraming Pinoy na umaasang yayaman sa Pi tokens. Bukod dito, ang panganib po sa privacy at saka data security ay isang malaking issue, lalo na sa isang bansa kung saan hindi pa ganap na matatag ang cybersecurity laws. Sa kasalukuyan ay wala pang matibay na ebidensya na magpapatunay na ang Pi Network ay isang scam. Ngunit wala rin itong sapat na katibayan na ito ay isang lehitimo at sustainable na blockchain project. Yan, sa kabuuan ay ang Pi Network ay isang malaking tanong dito sa mundo ng cryptocurrency. Marami po itong taga-suporta, ngunit marami rin ang may alinlangan sa tunay nitong kakayahan bilang isang blockchain project. Kung ikaw po ay isang crypto investor o trader, ang pinakamagandang gawin ay maging mapanuri, huwag agad maniwala sa hype at laging mag-research bago po mag-invest. Tandaan, sa crypto, hindi lahat ay makintab na ginto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.